Next week po ay muli na naman pong magaganap yung tinatawag po natin na pagpapapako sa krus doon po sa Barangay Kutod. Ito po ay sa Pampanga. At ito pong pagpapapako sa krus ay reenactment po di umano ng ginawa po ng Panginoong Hesus noong pong siya po ay napako sa krus, noong pong siya po ay nabuhay sa mundo. Ano po? Nag-umpisa po ito noong 1962. Noong pong isa pong quack doctor, taga-Apalit po, ay ang pangalan po ay Artemio, ay kanya pong ginampanan ang papel ni Kristo. At siya po ay nagpapako ng actual po doon sa krus, doon po sa Kutod. At ito po yung unang pagpapapako na nasaksihan po ng mga tao. At mula po noon ay lagi na po taon-taon may ipinapako po doon. At ito po ay napuna po ng mga taga-ibang bansa, maging dito po sa Pilipinas ay lagi pong pinag-uusapan po ito. At ang highlight po ng taon-taong pangyayaring ito, kaganapan, ay yung pong parada po doon po sa kalsada. At yun po ay nauwi doon po sa aktual na pagpapapako ng isa pong ginawa na burol doon. Na yung pong burol ay nasa loob po ng 2 hektaryang lote. At ngayong taon po ay mayroon na po na ilang pong volunteer na magpapapako doon. At isa po sa mga nagpapapako na nakilala ay si Mang Ruben Inahe. At yun po'y ginagawa na niya sa loob po ng 28 taon. Napakatagal na po. At karaniwan po ay yung pong nagpapapako ay nananatili po doon po sa krus sa loob po ng 5 hanggang 10 minuto. At kailangan po niya magtiis po ng napakatinding init kung talaga pong mainit ang panahon at saka po nung sakit ng 50 pulgadang pako na nakapako po doon sa kanyang palad. Hanggang ngayon po meron pa akong allergy. So namamaga pa po ang lahat ng aking Sabi ka nga po nila, pag mahal na araw daw, nakikidalamhati ka daw pagka nakikiisa ka daw sa kay Kristo, pagka daw po may sakit ka, pagka daw po naghihirap ka. So akala nila, yun yung pakikiisa doon po sa pagpapapako. At ito po ang ating topic po ngayon. Ito po ay ginawa po ni Pastor Karag. Siya po ang gumawa ng atin pong mga tatalakayin ngayon pong buwan po ng Marso. At ang kanya pong ibinigay po na text po sa akin ay ito nga pong Romans chapter 3 verses 21 po hanggang 31. Atin pong i-flash po doon. At atin pong tingnan isa-isa habang akin pong binabanggit po yung akin pong outline. At ang atin pong tema ay ang kaluwalhatian ng Diyos na ipinakita niya doon po sa krus ni Kristo. Doon po sa crucifixion o doon po sa paghahandog po ng buhay ng ating Panginoon sa krus. At ang ating pong tatalakayin ay paano po na ipahayag ng Diyos yung pong kanyang kaluwalhatian. Paano po niya ipinakita yung kanyang maluwalhating katangian doon po sa pagpapapako kay Kristo doon po sa krus. Tingnan po natin ang una, sabi po ni Pablo. Ito pong sulat po ni Pablo ay para po sa lahat ng tao, maging Hudyo o Romano. At siya po ay naakusahan na siya daw po ay nagre-rebellion laban
sa bansang Roma, kaya po kanya ipinagtatanggol yung kanyang sarili at ipinahayag po niya kung ano yung mensahe na kanyang daladala. Ayan, yun pala, nalimutan ko rin, no? Naroon na po pala nga. At tingnan natin yung una na ating makikita na kaluwalhatian, paanong ipinahayag ng Diyos yung kanyang kaluwalhatian sa tao. At una, doon po sa krus ng Panginoong Jesucristo ay ipinakita po ng Diyos na maaari pong maging matuwid ang tao nang hiwalay po sa kautusan ng Diyos. So maaari po ang tao maging matuwid na hindi po dahil po sa pagsunod sa kautusan. Po ang sabi niya, but now apart from the law, the righteousness of God has been made known, to which the law and the prophets testify. Apart from the law, ito po ang sabi. But now apart from the law, the righteousness of God has been made known, to which the law and the prophets testify. So hiwalay po dun sa kautusan ng Diyos, yung pong mga napakaraming mga mahirap na sundin na mga batas ng Diyos. Ngayon po ang ginagawa po kasi ng tao na pamantayan yung pagtupad doon para daw po sila maging matuwid. So para ako maging karapat-dapat sa Diyos, kailangan sundin ko ang lahat ng tinuturo sa atin ng kautusan ng ating relihiyon. Kailangan ako ay i-fulfill ko lahat ng hinihingi ng mga leader ng relihiyon para ako maging karapat-dapat sa Diyos. Pero doon po sa krus ni Kristo, ipinakita po ng Diyos na kahit na hindi po tayo nakasunod sa kautusan, sabi diyan, apart from the law, the righteousness of God has been made known. Ipinakilala ng Diyos na ang tao ay maaari na palang mapalapit sa Diyos sa pamamagitan ng krus ni Kristo, hindi po sa pamamagitan ng kautusan ng Diyos o doon sa mahihirap na mga batas na kailangang tuparin ng tao na noon ay pamantayan ng mga Hudyo para daw sila maging karapat-dapat at maging matuwid sa Diyos. Lahat po ng relihiyon ay nagtuturo na para maging matuwid ka o maging karapat-dapat ka sa iyong Diyos, kahit sino pa yan, kahit si Buddha pa yan, kahit si Hare Krishna pa yan, ng Hinduism, Buddha ng Buddhism, kahit na po si Muhammad ng Muslim, kailangan daw pong tuparin yung mga turo nila para daw po kayo maging matuwid. Sa atin dati ng mga Romano Katoliko, para tayo maging matuwid, kailangan sundin natin ang tinuturo ng Papa. Kailangan nating sumunod sa lahat ng mga sakramento ng ating simbahan. So para tayo maging matuwid, kailangan natin na ganapin lahat at walang tayong dapat na iiwanan o lalampasan sa lahat ng mga kautusan na to. Ngayon, binabanggit po ni Pablo, para sa mga Hudyo, ito po yung kanilang pamantayan, kasi po ang aklat ng Roma ay kanyang inaddress muna ang mga Hudyo, at sinabi niya ang mga Hudyo na may kautusan, wala pa rin kayong karapatan at wala pa rin kayong kakayahan na maging matuwid sapagkat lahat ay nagkasala pa rin at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So verse 23, tingnan po natin. Sabi diyan, for all have sinned and fall short of the glory of God. Kaya kahit sino ka pa, kahit Hudyo ka pa, kahit na pagano ka pa, kahit anong relihiyon mo, kung ang pamantayan ay yung pagtupad sa hinihingi ng kautusan, tayo ay hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Talakayin natin, para sa mga Hudyo, ilan ba ang kautusan nilang dapat sundin? Ang mga Hudyo po ang talagang binigyan ng Diyos ng kautusan. First and foremost, hindi po ang pagano, hindi ang mga Romano, hindi ang mga hindi Hudyo. Alam po ba ninyo, ang mga Hudyo ay may tinatawag po na mitzvot. Mitzvot. Ito pong mitzvot ay ito po ay kalipunan. Ito po ay compilation ng lahat ng utos ng Diyos na makikita po sa Lumang Tipan. At ito po ay binubuo ng 613 na utos ng Diyos. 613 laws. At kanina po, binrowse ko po ito. Binrowse ko po kung yung ilan lang para makita natin kung gaano kahirap
Itong 613 laws na to, ang kailangan sundin ng isang Hudyo, mula sa 12 years old siya hanggang sa siya ay mamatay, kailangang i-perfect niya to. Araw-araw iisipin niya itong 613 na to. Araw-araw. At kinuha ko po yung 17 hanggang 23, tapos lumukso-lukso na ako. Kasi sa dami, hindi ko na kaya rin isulat eh. Yung pa kaya sundin, ano. Kinapipis ko na nga lang eh. Oras na ang inaabot, no? Pagkapipis pa lang. In number 17, ang sabi po rito ay, huwag mong ipapahiya ang ibang tao. Leviticus 19 verse 17, sabi diyan, huwag mong ipapahiya ang ibang tao. Ibig sabihin, huwag kang gagawa ng anumang ikakahiya niya. Number 18, huwag mong i-oppress o yung mahihina ay huwag mo silang pagsasamantalahan. Huwag mo silang aapihin. Number 19, not to slander. Huwag kang maninirang puri ng kapwa mo tao. Number 20, huwag kang maghihiganti. O kahit ginawan ka pa ng masama, kahit na pinatay ang pamilya mo, huwag kang gaganti. Isa, huwag kang mag-hold ng kasama ng loob. Kanino mang tao. Huwag kang kikim-kim ng galit. Bawal yun. Number 22, ituturo mo ang Torah, yung lumang tipan, yung 5 books of Moses sa iyong mga anak. Number 23, igalang mo ang mga matatanda. Kung matanda ka nakita, pakita ka ng paggalang, pupuin mo, gawan mo ng mabuti, wag mo siyang pababayaan na mapahamak dahil nasa iyo ang kanyang ikasasama o ikabubuti. Lumukso ako 25 na. Nahihirapan na ako eh. Ito nakakatawa. Huwag kang maglalagay ng burda o palamuti sa iyong damit. Bawal. So kahit nalagyan mo yan ng kantsilyo, bawal yon. Burda, tatak, walang tatak, dapat puting-puti yan. Simbolo yan ng purity. 26, huwag kang susumpa sa iba. Huwag kang magpapahayag ng mamatay ka na sana o sana ang pamilya mo ay maghirap hanggang sa aapu-apuhan mo. Bawal yun. Bawal. Huwag kang mamumusong sa Diyos. Kasi pamumusong pala yun. Halimbawa, ang isang tao, sinumpa mo, nakagawa sa iyo ng masama, sinumpa mo siya, sinabi mo na huwag ka nang magkakaanak pa. O kaya naman, maghirap ka magpakailanman, isinusumpa kita. Yan pala ay isang uri ng pamusong. Exodus chapter 22, verse 27. Huwag kang sasamba sa mga idolo, yung mga kahoy na pinalamutian, ginawang tao, korting tao, o hugis tao. Lumukso na naman ako kasi ang dami. So, inisa-isa ko na lang. Lumukso ako sa verse, ika-42 na utos ng mitzvot. Ika-88. Huwag kang magpapahula. Bawal. Halimbawa, yung sa palad, pupunta ka sa isang tao. Ano po ba ang aking kapalaran? O yung mayroong si Madam Oring, may bolang kristal, bawal. Bawal ka rin pupunta sa mga albularyo. Kasi ang albularyo manghuhula din. Kasi hinuhulaan lang niya ang sakit mo eh. Manghuhula po. Natural ng albularyo, natural na siya yung manghuhula. Dahil wala siyang kakayahang malaman eh, kung ano yung sakit. Pero hinuhulaan lang niya. Ganito ka, naapo ka. Nakapunta ka doon sa may punso. Malapit doon sa bahay mo at may natuntungan ka na apo. Yan. O kaya ay natisod mo yung espiritu. Nakagawa ka ng, o kaya naputol mo yung bahay ng mga duwende. Kaya ikaw ay sinusumpa ng mga duwende. Huwag kang maniniwala sa mga mangkukulam. Yung malang salita mo na kinulam yata ito, yun ay bawal sa Diyos. Dahil hindi totoo ang pangkukulam.
Yun ay masamang espiritu. Totoo lang iyon sa mga naniniwala sa demonyo. Pero sa atin, hindi siya totoo. Kasi pandaraya lang iyon. Na kunyari, nakakagawa ng masama yung demonyo o yung masamang tao na nag-upa ng isang mangkukulam, nakagawa ng masama. 48 yun ha. Tumalo na ako uli hanggang 62 na to. 62 kasi napakarami. Huwag kang mag-i-involve sa astrology. Ano yung astrology? Yung pagbabasa ng kapalaran. Horoscope, bawal. Horoscope. Papatayin ka pag nahuli ka. Sa mga Hudyo noong lumang tipan. Yung pinapakahulugan mo, ay mayroon na namang maliwanag na kala kati. Huwag kang, lumukso na uli ako, okay, 63 na, huwag kang yung incantation. Ano yung incantations? Yung incantations yung nag-spell, yung nagmamahi ka, bawal yun. Nanggagayuma, napapainom ng yung ano daw, inumin na pagka daw nakainom, ay talagang hindi ka daw malilimutan, ganyan yan. Nabibili sa Quiapo. Ang dami. Bawal. At huwag kang magdadasal sa patay. Ang pagdadasal po kasi sa patay, nakikipag-contact ka sa patay. Tapos minsan ay tinatawag pa nga nila doon sa tinatawag na spirit of the glass. Di ba? Mayroong ganun. Tinatawag nila ang mga patay. Huwag ka rin magiging medium. Huwag kang magpapahula para yung katulad kay nagpahula si Asimo, Mr. Asimo. Sabi, hulaan mo ba? Kaya mo bang hulaan kung nasaan yung singsing na nagbigay ng aking lola? Sabi nung manguhula, madilim, madilim. Kaya nga pinapahulaan ko sa iyo, ba't hindi ba kaya mo makita? Kaya nga, si Asimo ganun di ba? Suplado. Sabi, hindi, niluloko mo lang kami. Magkano? Ito, hulaan mo kung magkano ibabayad namin sa iyo. 3,000. Ay, mali hula mo. Wala na kaming ibabayad. Niloloko mo kami. Yang hiya naman ako sa iyo, no? Kasi hindi po totoo yan. Tayo napapaalipin sa mga taong yon, sa mga demonyo na nanloloko doon, pag tayo'y kumukonsulta doon. Sabi ko sa nanay ko, huwag ka nang maggagamot, huwag ka nang mag-aalbularyo. Kaya pag pumupunta ako doon, si Syra naman, magpapagamot. Dadalhin doon sa kwarto, nagtatago, naggagamutan yung dalawa. Kasi yung mga bata pa sa Kristyanismo, hindi pa nga alam Kasi hindi mo naman malalaman pag hindi pinalam sa'yo, di ba? Hindi ka naman manghuhula, di ba? Malibang manghuhula ka rin. Na kaya mong hulaan kung ano yung bawal. Hindi. Kaya nga tayo tinuturuan ng salita ng Diyos. Although itong mga kautusan na to hindi nagliligtas, pero bawal na sa mga Hudyo na ito ay suwayin. Kasi sumusuway, para ka maging righteous, hindi natin sinasabi na mali itong kautusan. Ang sinasabi rito, walang nagiging matuwid sa pamamagitan ng pagsunod doon. Dahil ang kautusan ay tagapagturo lang kung sino ang dapat tumupad. At walang iba yun kundi si Kristo. Kaya sabi doon sa Galatia, si Kristo ang kaganapan ng kautusan. Huwag mangkukulam. Ito pa nakakatawa, 68. Huwag ka daw mag-aahit. Kaya pala ang mga Hudyo talaga, nung lumang tipan, wala talagang ahit. Maliban sa Nazarite. Pero pag hindi ka Nazarite, lahat ng Hudyo, pahabaan niya ng balbas. Hanggang tuhod na yung iba. At pagka mahaba ang balbas mo noong panahon na yon, mas banal ka. Kasi mas sumusunod ka sa kautusan. Pag maiksi ang balbas mo, ay hindi ito banal. Kasi siguro ito nag-aahit. Huwag ka rin na magsusuot ng damit pambabae kung ikaw ay lalaki. At huwag ka rin namang magsusuot ng damit pambabae, panlalaki kung ikaw ay babae. Tumalo na ako sa 72 kasi ang tagal, dami, di ba? Huwag kang magtatato, bawal. Levitico 19:28. Huwag kang magtatato o huwag kang magpapatato ng kahit anong tato, yun sa lumang tipan.
At huwag kang magsusugat. Kahit ikaw ay yung iba kasi, di ba sa ibang kultura, pagka sila ay nagmumorn, namatayan, nagsusugat sa katawan. Bawal. Huwag ka rin mag-aahit pagka namatayan. Bawal. Huwag ka magpakita ng pagdadalamhati. Tumalo na ako kasi dami. Number 86 na ito. Tutuliin ang bawat lalaki sa ikawalong araw. Pag lumampas, nagkasala ka. Pag hindi ka tuli, ikaw ay pagano. Ikaw ay hindi papasok sa kaharian ng Diyos. Dahil iyan ay kautusan niya. Dapat ikawalong araw ng isang lalaki, ipapatuli na siya. 87, ikaw ay mamamahinga lang sa araw ng Sabado. Huwag ka magtatrabaho ng kahit ano. Kahit anong trabaho, magsasaing, huwag magluluto. Magluto ka na ng Biyernes, tapos yung niluto mo ng Biyernes, yung nakakainin mo ng Sabado. Huwag ka maglulukot ng higaan mo. Pagising mo, huwag kang maghihimuta, maghihilamos, trabaho yan. Kailangan, ikaw ay parang walang ligo-ligo. Mas malaki ang muta mo, mas malaki ang iyong panata sa Diyos na hindi mo talaga siya nililinis. So mas marungis ka sa araw ng Sabat, nangangahulugan iyon na ginagalang mo ang Diyos dahil ikaw talaga ay hindi nagtatrabaho dahil pagka ikaw nag-alis ng muta mo, inaangat mo ang daliri mo, trabaho din iyon. Pwede kang maglakad pero huwag kang lalayo. Malapit lang sa bahay mo at sa loob ng city bounds lang. At sinusukat nila ang hakbang. Kasi pagka sumobra ka ng 1 kilometro, trabaho na iyon. Kaya doon ka lang magpapakita ng iyong kabanalan sa within half kilometer na ikaw ay magmayabang, na ikaw ay may muta pa. Di ba? Kasi ako'y sumusunod sa kautusan ng Diyos sa araw ng Sabat. Talagang Ito ang nakakataka. 132 na kautusan. Pag ang isang lalaki ng rape ng isang dalaga, dapat magpakasal yung dalaga sa rapist. Walang pananagutan yung rapist. Biro mo, no? The rapist must marry the maiden. Pagka birhen yung ni-rape, kailangang pakasalan nung nang-rape. Tumalo na ako, 180 na. Ito ang araw-araw iniisip ng isang Hudyo. Kung Hudyo ka noon sa Lumang Tipan, iniisip mo 613 laws. Kailangan, pagsalita ka, may matanda, huwag ko itong sasabihan ng pangit. Na kuba, bawal. Kasi gagalang mo. Kailangan, may nakita ka. Bawal ang marites. Kasi pag nagmarites ka, slander, di ba? May nakita ka, kahawak kamay, na misinterpret mo. May relasyon na daw. Yung pala, nadulas lang, inangat, nung inangat, nakita mo, hawak. Gusto mong marites. Ako, bawal. Bawal talaga. Bawal ang marites. Bawal mag-slander, bawal man-judge nang hindi iniimbestigahan. Bawal yun. Kasi pwedeng ma-misinterpret mo ang isang bagay, tas kinalat mo na, nasira na ang buhay ng isang tao, ikaw ang nakakahiya ka pag nagkaalaman. Wala pala. Bawal ang marites nun. Pangalan lang pwede. Sister Marites, okay lang may pangalan Marites. Pero ewan ko kung may pangalan ng gano'n nun. Bawal kumain ng mga ipinagbabawal na ibon. Yung mga ibon pwedeng kainin pero mayroon pa silang listahan nun. Kukonsulta sila ano ba yung mga ibon na pwede kong kainin. Ikaw ay di ba, nagtitirador. Si David may tirador eh. Nakatirador ka. Titingnan mo na anong uri ng ibon to. Kasi pag tinirador mo, hindi mo na agad kung anong uring ibon eh. O ay nakatama ka, ay hindi pala pwedeng kainin, sayang. Hapon yun. Not to eat yung mga laman dagat na walang kaliskis at saka walang fins. Ano yung fins? Paligpik. Galing sa Tagalog. Hindi ko alam yun. Yung walang paligpik. Diba? Walang kaliskis. Alin man sa dalawa. May kaliskis pero walang paligpik. O kaya naman ay may paligpik pero wala namang scales. Diba gaya ng tulingan. Ang sarap pa naman nun.
Nagagataan mo, di ba? Tapos mayroong, ano yung maasim na pruta, na gulay, dahon. Bukod pa roon. Yung parang cabbage na mapait. Mustasa. Sarap nun, may musta. Lahat yun, isa-isahin mo pa. Pag nakahuli ka ng isda, namingwit ka, titingnan mo muna, anong klase ito? Mayroon na naman listahan. May kaliskis na wala namang palikpik. Tapon. Balik. Ganun sila katindi. Kung pagsunod din lang sa kautusan, napakatindi ang mga Hudyo. Walang kapantay. Dahil ang mga hindi naman Hudyo, hindi naman sa atin ibinigay yan, di ba? Kasi ang mga kautusan ng Diyos, yan po sa Lumang Tipan, yan po ay tanda na sila po ang bayan ng Diyos. Kakaiba ka. Huwag kakain ng anumang insektong lumilipad. Bawal. Huwag kakain ng uod. Meron ba kumakain ng maggots? Di ba dun sa may uod yung sa puno ng nyug? Diba? Pag inano mo yun, may uod. At saka dun sa bakawan, may bulate. Yung tawag nila sa Aklan, kakain ako doon, manamis-namis na, mapait-pait na manamis. Parang asabi, ang sarap daw, hindi naman. Siguro pag namihasa ka na, parang kimchi. Yun, kinakain nila yon. Hindi pala kinakain, brother. Ahas, scorpion, lahat ng matatagpuan sa lupa ng mga hayop sa ilalim ng lupa, hindi pwedeng kainin. At kahit na uod na nasa, yung prutas na inuod, bawal din kainin. Kasi inuod na siya. So kung nakakita ka ng prutas, bayabas, tapos may uod yun, wag mo kakainin yung ibang walang uod. Lahat yun, tapon na yun. Gulay, may uod. Inuod na siya eh. So anuhan na siya ng marumi. Sa atin naman, pag may butas, may uod, tuwan-tuwa tayo, di ba? Kasi sariwa yun. Sa kanila, pag may uod, pagka may butas ng tapon na yan. At huwag kakain ng anumang hayop na namatay nang hindi dumaan sa ritual. Kasi pagpapatay nila ng hayop, halimbawa kalabaw o baka, may ritual siya, may sinusunod na step-by-step process. Pag hindi sinunod yun, ang tawag doon, kosher. May kosher. Kailangan mo na siyang yung palabasin ang dumi. May araw yun. So lahat yan, binibilang nila. At pag hindi nasunod yun, kaya hindi ka pwedeng kumain ng baka o karne, bumili ng karne na hindi dumaan sa slaughterhouse na kosher yung slaughterhouse. O yung may bantay na mga guro o mga doon. Nakatoka na mga, kumbaga sa atin, bipad. May sinusunod. Huwag kakain ng iba pang anumang nasa tubig maliban sa isda lang. Ibig sabihin, lahat ng shells, bawal. Balatan, bawal. Sarap pa naman ng chicharong balatan, bawal yun. Lahat bawal, lahat. Isda lang na may kaliskis at may palikpik. At hindi rin pwedeng kumain ng hayop na sugatan. Let's say yung hayop, sa atin, di ba, pag nasugatan yung hayop, sa amin may pinanang baka, pinana. Nakatusok lang dito, baka namin yun nung bata pa ako. Laging nakakawala kasi laging nagkawala. Gusto siyang makawala. Siguro pumunta siya sa bukid, ng may bukid, talagang sinibat siya. Yung sibat, nakatusok dito, lampas dito. Wala naman kaming alam kung paano namin iyon kinatay. Kinain, bawal yun. Alam ba, may sugat ng hayop, bawal. Hindi na siya pwedeng katayin, hindi na siya pwedeng kainin. At huwag kakain ng dugo, na walang dinuguan, na walang puto. Yan, sa atin, di ba? Huwag kakain ng dugo. Kaya yung dinuguan, bawal na bawal. Yan po ang sabi ni Pablo. Para ka maging matuwid, sa pamamagitan ng kautusan, sundin mo lahat ito. Iisa-isahin mo buong buhay mo ito. Kaya ang taong sumusunod sa kautusan para siya maging maligtas, at yun ang pamantayan niya para siya makaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, siya ay sinumpa. Kaya sabi ni Pablo, ang sumusunod sa kautusan ay cursed. Siya ay sinumpa. Kapagkat hindi naman niya kayang sundin yun.
Pero dahil yun ang kanyang basihan ng pagpunta sa langit, ng pag-abot sa kaluwalhatian ng Diyos, hopeless case, hopeless. Tingnan man natin ang mga pagano. So ang mga pagano, walang kautusan, kain lahat, di ba? Kaya sabi ng mga Diyos, sa mga Diyos-Diyosan ng mga Amonita, huwag kayong sasamba, sabi ng Panginoon sa mga Israelita, sapagkat sila hindi tunay na Diyos. Ngayon, wala silang kautusan. Kasi wala nga Diyos sa totoo eh. Wala nagbabawal. Kasi yung Diyos-Diyosan naman na yun, wala naman siyang kautusan na pinasulat eh. So kaya therefore, kung yun ang nagis na naman Diyos, wala naman siyang sinasabing utos, hula-hula lang kung paano mapiplease mo yun. Yung Diyos na yan. At ibinabatay nila sa tao na pagka, ang Diyos nga makapangyarihan, so pagka, pumunta kang bulkan, baka galit siya. Baka galit ang Diyos. Kaya iisip sila ng paraan, para yung galit ng Diyos na yon, para ma-appease nila yung galit na yun ng Diyos. Yun lang ang kanilang ginagawa, to appease the wrath of God, yung kanilang Diyos-Diyosan. So para marami ang animo, pagka maraming hayop, balang na nananalanta sa hayop, gawa yun ng galit ang Diyos eh. So kailangan maghandog, yun, doon sila. Ang ritual nila, maghahandog sila. Yun lang ang kanila, wala silang kautosang sinusunod. Pero pag nagagalit ang Diyos, kailangan nilang pawiin yung galit ng Diyos na yan. At ang kaugalian ng mga pagano ay blood offering talaga. Blood offering. Halimbawa, ang Maya, yung mga Mayans, yung kultura ng mga Mayan, may ritual sila ng human sacrifice. Nag-o-offer sila ng nourishment sa mga Diyos-Diyosa na lalaki, Diyos-Diyosa na babae. At tinitingnan nila na ang dugo na isang source ng nourishment. So parang yung Diyos-Diyosan ay manurish o magkaroon siya ng lakas, magkaroon siya ng source ng power. Maghandog ka ng dugo at pag naghandog ka ng dugo, magkaka-power siya, masasatisfy siya sa'yo. At therefore, hindi na niya susumpain yung bukid. Hindi niya susumpain ang pamilya mo. Hindi ka naman wala na magkakasakit sa pamilya mo. Pag may nagkasakit uli, kailangan uli mag-alay ka uli ng handog para nourishment sa kanila yon. Pero ang kanilang inihahandog ng mga Mayans ay hindi basta-basta human sacrifice. Ito po ay mga important na mga tao. Hindi pwedeng isang alipin ihandog mo, bawal. Sa mga Mayans, ang inihahandog ay yung malalakas at especially yung virgin. Kasi pag virgin o isang babae na wala pang asawa, hindi pa siya nagkaasawa, yun ang pinaka-satisfying sa Diyos-Diyosan according sa kanilang kultura. Kakalimitan, ang kanilang inihahandog, kukuha sila sa isang pamilya ng isang babae na pwede na mag-asawa. Pero hindi pa nagkakaasawa, yung pinaka-importante sa pamilya, at yun ang kukunin nila at ihahandog nila, parang si Jepte. Kaya si Jepte po sa Bible, pinarusahan ng Diyos eh. Kasi Diyos-Diyosan yung paghahandog sa anak eh. Ay naisumpa niya na pagka nanalo kami, ang unang babaeng makakasalubong ko, ihahandog ko sa Diyos. Eh, kultura yun ng mga pagano, hindi ng Hudyo. Pero dahil siya po nasalina na ng kultura ng mga pagano, ganun tayo eh. May mga kultura tayo na pagano ang pinanggalingan gaya ng mga ninuno nating Pilipino. For example, yung mga pagano nating kaugalian, na pamahiin, pampagano yan. Yung mga pamahiin na pag nalaglag yung kutsara, may darating na babae, bisita. Ay pag mamalaking kutsara, malaking babae, mataba. Di ba? Dabyana. Kasi yung pangsandok eh. Nababagka naman yung tinidor, maliit ay maliit na lalaki. So, ay parehong nalaglag. Homosexual. Ganyan ang ating pamahiin. Yung pagka tumiktik ang butik eh, di ba? Pagka sa may pintuan daw, may darating daw na bisita. Kaya umutang ka ng panghanda sa kapitbahay. Kasi baka may darating na espesyal na tao kasi tumiktik yung butik. Yung butik ang nagsasabi ng gagawin. Diba?
O pagtaya sa loto. Diba? May mga numero na nananaginip. Natatawa ako doon sa isang pastor ko na kaklase, na kaibigan ko sa Bible School. Siya daw ay nagmisyon sa isang tabing dagat na komunidad. Puro sugalan doon, puro sugalan, inuman. Nagtataka daw siya na ang daming nakikinig. Ang daming nakikinig. Unti-unti, habang siya, unang-unang pag-preach, wala talaga. 2, 3. Nung sumunod na mga araw, dumagsa ang mga tao. Ang dami na. Siya naman ay inspired. Sige na yung, talaga daw siya, tuwang-tuwa siya. Tapos may dala pang ballpen. Ang mga tao talaga may dalang ballpen. Pag nagbabanggit siya ng verse, talagang sulat. Sulat. Na-disappoint siya kasi natuklasan niya kung bakit daw po ang daming may dalang ballpen, daming tao nakikinig. Yung pala po, yung binanggit niyang verse, yung mga unang umattend, binanggit niyang verse, itinaya sa weteng nanalo. Pinamalita. Naku, yung pastor may anting. Pag nagbanggit ng version, isulat po, itaya mo mananalo. Daming tao. Ang daming may dalang ballpen. Pag nagbanggit si pastor, Roma 3:23. 3:23. Mamayang hapon, tataya nila. Natatawa si Mr. Marlin. Baka ginawa mo yun sa akin, ha? Bible study natin. Diba? John 3:16. Kinaya. Yan po yung kultura nating namana. Na may mga parang espesyal na tao, may espesyal na numero. Maski mga Kristiyano, may ganyan pa eh. Yung mga pamay, na yung daw Bible, pag inuunan mo daw, gagaling daw ang sakit mo. Ginawang albularyo yung, di ba? May ganun tayo, di ba? Parang tingin natin sa Bible, special ito. Parang nakakangimi ito. Pag ito'y nabagsak mo, mamalasing ka. Ang ganun-ganun. Wala rin po itong, pamahiin po yan. Yung nakasulat po dito, yung esensya nito, yun po ang powerful. Yung mga utos, yung mga katuruan. Hindi yung mismong letter, hindi yung mismong page. Wala itong power. Yung iba, pagka noon, may mga bagong Kristiyano, magre-review. Talagang nakadikit ang Bible sa tinatali. Para maalala daw yung mga habang nagre-review. Para mangkipwing no? Bawal po yan. Pagano yan, pagano. Dami nating namanang pagano. Yun ang atin, no? So, lagi tayong sumasalungat sa Diyos eh. Kasi sabi ng Diyos ng Hudyo, na siyang tunay na Diyos, na siyang Ama ng Panginoon Kristo, si Yahweh, na Diyos sa mga Jews. At hindi lang siya Diyos ng mga Hudyo, siya Diyos din ng mga hintil, ng mga pagano, sabi ni Pablo. E sabi nga, tingnan mo, 25. Sige pa. 26. Yan, sige pa. Sige pa. Sige pa. Yan. Or is God the God of Jews only? Ang Diyos ba ay Diyos lang ng mga Hudyo na may kautusan? Di ba siya Diyos din ng mga pagano? Siya Diyos din ng mga hintil. Pero kung titingnan mo, ang may mga kautusan na nagpipilit maging matuwid sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan ay nakapos pa rin. Ang mga hintil naman na hindi sumusunod sa kautusan, nag-imbento sila ng sarili nilang ritual. Nang alam lang nila is to please their gods and goddesses by offering sacrifices so that they can appease their gods. Now, sabi ni Pablo, balik tayo uli. Nahayag na ngayon, sabi ni Pablo, nahayag na. Na ang katwiran pala, ang kabanalan, ang kaligtasan ay makakamtan ng hiwalay sa kautusan. Ng hiwalay sa mga gawa ng tao. Na hindi nakadepende sa ginawa ng tao o sa pagsunod niya sa kanyang mga nagisnang kautusan at kaugalian ayon sa kultura niyang ginagalawan. Psychology, di ba anak ko? Psychology. Sa psychology, affected ang iyong isip ng kultura mo. Kung sa kanaroong culture, yun na nag-shape sa iyong point of view, sa iyong pananaw sa buhay.
Pero hindi doon, hindi sa kultura, hindi sa mga Hudyo, sa mga kautusan ng mga Hudyo, hindi sa mga kaugalian ng mga pagano na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Now, sabi ni Pablo, balikan natin yung unang verse natin. Sabi ni Pablo, Christianity is different. Ang Kristyanismo ay kakaiba sa lahat ng relihiyon, sa lahat ng katuruan, sa lahat ng ginagawa ng relihiyon para makapasa sa pamantayan ng Diyos. Sabi niya, but now apart from the law, the righteousness of God has been made known, to which the law and the prophets testify. Sa paano yung paraan? Verse 22. The righteousness is given through faith in Jesus Christ to all who believe. There is no difference between Jew and Gentile. Wala na ngayong pagkakaiba sa mga Hudyo na may kautusan at sa mga paganong walang kautusan. Sapagkat ang kaligtasan, ang katuwiran ay sa pamamagitan ng krus ni Kristo. Sa pamamagitan ng pagtubos ng Diyos sa anak sa kasalanan ng sangkatauhan na sasampalataya. So Christianity is different in that God Himself offered His own Son as a sacrifice to die, to satisfy His own wrath. Sa mga pagano, ang mga tao ang naghahandog ng kanilang handog sa Diyos nila para mapawi ang puot ng kanilang Diyos. Sa mga Hudyo, kailangan tuparin nila ang mga kautusan para ang Diyos nila ay malugod sa kanila. At naghahandog sila ng mga hayop na handog upang ang kasalanan nila ay mapawi nung pansamantala, nung hayop na siyang kanilang kahalili. Ang Christianity iba. Ang Diyos mismo ang nagpadala ng kanyang handog. Kakaiba to. Ang Diyos mismo ang nagbigay ng kanyang sariling anak upang mamatay doon sa krus, upang ang kanyang galit sa kasalanan ay hindi niya palampasin, kundi kanyang parusahan. Ang pinarusahan ng Diyos ay ang kanyang sariling anak. God Himself in the person of God the Son obeyed all the laws. Para sa mga Hudyo, ang Panginoon Kristo ay naging parang Hudyo, na sinunod niya ang lahat ng kautusan ng Hudyo, bagamat siya ang nagbigay ng kautusan. Ang Diyos anak ay hindi sakop ng kautusan sapagkat siya ang nagbigay. He is the lawgiver. Pero anong ginawa ng lawgiver? Nagpailalim siya sa kanyang kautusan. Utos niya yan, pero ginanap ni Jesus ang utos na yan. Nagpailalim siya sa kautusan ni Moises. Sinunod ang lahat ng hinihingi ng seremonya. Nagpatuli sa 8 araw. Naghandog ng bato-bato ang kanyang magulang. Siya ay isinet apart bilang isang lalaki na panghanay para sa Diyos. Mula nang siya'y bata, lahat ng hinihingi ng kautusan ng mga Hudyo ay ginampanan ng kanyang mga magulang sa pahintulot ng Diyos. Siya ay nagpabautismo pa, samantalang hindi naman siya kailangan magpabautismo. Kaya nga sabi ni Juan Bautista, di yata't ikaw pa ang magpapabautismo sa akin, samantalang ikaw ang tagapagligtas. Ako ang dapat mong bautismahan. Sabi ni Pablo, sabi ng Panginoon, hayaan mo muna ngayon sapagkat kailangan kong ganapin ang lahat ng itinatakda ng kautusan. Pambihira. Pambihirang kaparaanan ng Diyos. All have sinned and fall short before the glory of God, but then, and no one can be saved apart from the righteousness that is in Christ. No one can be saved by obeying the law. Sapagkat walang nakaganap. At walang makakaganap ng perpekto sa kautusan. So ang anak ng Diyos mismo ang sumunod sa lahat ng kautusan, bagamat siya ay mas mataas sa kautusan, upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan.
Ang mga Hudyo, palayain sila sa kautusan. Ang mga pagano, palayain tayo sa ating maling paniniwala at maling paraan ng pagsamba. At ipinakilala niya kung sino ang tunay na Diyos. Tayo na sa kanyang anak na si Jesucristo, ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Unang Juan 5:20. The law is only a teacher, not the Savior. Ang kautusan ay guro lamang para tayo turuan kung ano ang ayaw ng Diyos at kung ano ang gusto ng Diyos. Ang 10 utos ay pangkalahatang kapahayagan ng Diyos sa lahat ng tao kung sino siya, kung ano ang ayaw niya, at kung ano ang gusto niya. General sa lahat ng tao. Tinuturo ng kautusan, ang Diyos ay banal, perpekto, at hindi tayo nakaabot sa kanyang kabanalan. Itinuturo ng kautusan ang gap, ang malaking puwang o pagitan, o malaking naghihiwalay na espasyo sa pagitan ng Diyos at ng tao. Wala talaga tayong kahit anong magagawa upang ating iligtas ang ating sarili. We cannot obey all His laws and therefore we are under God's condemnation. Wala na tayong gagawin pa para tayo pumunta ng impyerno. We are going to hell. Kung hindi nag-intervene ang Diyos at ibinigay ang kanyang anak upang mamatay, upang maging kahalili natin, sumunod sa lahat ng kautusan, upang tuparin ang katuwiran ng Diyos, upang sa pamamagitan ng ating pagtitiwala kay Jesus, ay tayo ituring na matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang ginawa. Yun po ang tinatawag na substitutionary death. Paghaliling kamatayan. Siya ang humalili sa iyo at sa akin doon sa parusa ng Diyos upang siya na ang parusahan, walang hanggang Diyos na nagkatawan tao upang masatisfy ang walang hanggang puot ng walang hanggang Diyos. Kaya Diyos ang naghandog dahil Diyos din ang kailangang bigyan ng satisfaction. Kaya nasatisfied ang Diyos Ama sapagkat ang kanyang anak ay banal, nakasunod sa lahat. At dahil nasatisfied ang Diyos Ama sa kanyang handog na kanyang mismong anak, ang lahat ng ilalagak ang tiwala kay Jesus ay nakasatisfy na rin sa hinihingi ng Diyos. Therefore, there is no righteousness apart from the law. Mayroon na ngayong katuwiran na hiwalay sa kautusan. O salamat dahil hindi ako naligtas dahil ako'y nakasunod. Dahil ako hindi makakasunod kung yun ang aking pamantayan. Salamat na hiwalay sa kautusan ay may katuwiran. Inimpute sa akin ni Jesus ang kanyang katuwiran upang ako'y maging matuwid sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng cross ni Kristo. This is why the cross of Christ revealed the glory of God. Ipinahayag ng cross ni Kristo ang kaluwalhatian ng Diyos, ang kanyang katangian, ang kanyang pagiging mahabagin, ang kanyang pagiging maawain, ang kanyang pagiging banal, ang kanyang pagiging makatuwiran. Doon sa krus, nasatisfied ang kabanalan, katuwiran ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. Sabi sa Galatians chapter 3 verse 11, clearly no one is justified before God by the law. Malinaw na walang pinapawalang sala sa harap ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan. Dahil ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Hindi sinabing ang matuwid ay mabubuhay sa pagsunod sa kautusan, kundi sa pananampalataya. Ang kautusan ay hindi ayon sa pananampalataya, sa halip ito'y sa kabaliktaran. Ito'y ayon sa gawa ng tao. Kaya ang taong sumusunod sa kautusan ay dapat mabuhay ayon sa kautusan. Sabi sa verse 13, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan sa pamamagitan ng pagiging sumpa para sa atin. Sapagkat nasusulat, isinumpa ang sinumang ipinako sa kahoy.
Isinumpa siya upang tayo ay tanggapin ng Diyos. Isinumpa si Kristo ng Ama upang tayo ay mapadaman ng pag-ibig ng Diyos. And one is made righteous apart from the law, but instead, by faith alone in the sacrifice of God Himself through the cross of Christ. Yan po ang katuruan ng Kristyanismo. There is no salvation. There is no salvation. There is no redemption. Mayroon na ngayong kaligtasan, mayroon na ngayong katubusan, mayroon na ngayong kaluwalhatian, pagluwalhati sa katawan. Pag tayo namatay, tayo bubuhayin muli ng Diyos sapagkat tayo ay Kanya nang pinalaya. Tayo Kanya nang tinubos at Kanya tayong inampon sa Kanyang pamilya bilang Kanyang anak na hindi natin nagawa sa ating sariling kakayahan. Hindi dahil namana natin sa ating magulang, hindi dahil pastor ang tatay ko o worker ang nanay ko o Kristiyano ang magulang ko. Hindi namana, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus, tayo ay napapawalang sala. Siya na ang pantubos ng Diyos. Kaya sabi diyan, paano nahayag ang kaluwalhatian ng Diyos? Doon sa krus, ipinakilala ng Diyos ang katuwiran ng hiwalay sa kautusan. That's the first thing that we can see. Ikalawa, in the cross of Christ, God revealed His mercy and grace. Doon sa krus ni Kristo, ipinahayag niya ang Kanyang awa at biyaya sa lahat. Na ang Diyos pala ay maawain, na dapat pala tayong sumpain, pero sa halip, ipinahayag niya na siya'y Diyos na mahabagin. At siya'y Diyos na puno ng biyaya. Ang biyaya ay isang word na hindi na pwede pang dugtungan ng adjective. Sapagkat ang biyaya ay wala ng anumang description. Hindi mo pwedeng sabihin na full grace. Full na yun. Grace is grace. Grace is already full. There's no half grace. Ang biyaya ay isang pagpapalang ipinagkaloob sa isang taong hindi karapat-dapat tumanggap. Yan po ang definition ng biyaya. Hindi yan binabayaran. Sapagkat kung binabayaran ang isang bagay, hindi yun biyaya. Yun ay bayad. Yun ay ganti sa nagbigay. So pag ang nagbigay, binabayaran mo, hindi yun biyaya, yun ay payment. Pero ang biyaya, hindi nababayaran dahil hindi ka naman karapat dapat tumanggap sobra-sobra. Hindi para sa iyo talaga dapat yun. Kaya ang kaligtasan ay sa biyaya. For by grace you have been saved through faith. And this is not of yourselves. Hindi ito dahil sa inyong sarili, hindi dahil sa inyong mga gawa, upang walang sino man ang magmalaki. Mapapansin natin sa verse 24. Hindi lang tayo ginawang matuwid, tayo rin ay pinawalang sala, justified. Ang pinawalang sala ay nangangahulugan na parang kahit nagkasala ka, itinuturing ka ng wala kahit anong kasalanan. Ang justification ay hindi forgiveness. Ang forgiveness kasi, okay, nagkasala ka, humingi ka ng tawad, pinatawad na kita. Pero hindi ibig sabihin, hindi ka nagkasala. Nagkasala ka pa rin. Kaya lang pinatawad kita. Pero ang justification, ang pagiging pinawalang sala ay nang mamatay si Kristo para sa iyo, siya na ang umani ng lahat ng sumpa ng Diyos, and therefore wala nang sumpa para sa iyo. At ngayon, ikaw ay ginawang matuwid as if banal ka sa tingin ng Diyos. Wala kang kasalanan. Wala ka ng kasalanan. Yun ang tingin ng Diyos sa atin. We are righteous. We are holy. As if we have not sinned at all. That's how justification, the doctrine of justification is defined in the Bible. Ang pagpapawalang sala ay hindi ka lang pinatawad, kundi wala ka ng kasalanan. Nahatulan ka na doon sa krus. Mayroon ng pumapel sa iyong papel. Kaya ikaw ay wala ng kasalanan. You are declared
Parang sa korte, dinimanda ka, humarap ka sa korte, nagkaroon ng merit sa piskal, pumunta ka sa korte, pinal ka ng criminal case, and then you are awaiting for the verdict after so many trials. Nag-aabang ka doon sa hatod ng judge. Nagkasala ka talaga ayon sa pananaw nila. Pero ayon sa iyong pananaw, wala kang kasalanan. Pero kailangan dumaan ka sa korte. Hindi pwedeng basta ka lang palampasin ng judge. Magpipresenta ng mga ebidensya. O ito, ganito. Itong sinabi niyang ganito, mayroon siyang counter. Ito yung dahilan kung ba't niya sinabi. O ito, may bintang pang ganito. May counter ulit. Ito po ang dahilan. Ito po yung nangyari. Hindi po yung totoo. And then, you are waiting for the judge to incarcerate you during the judgment day. Kasi may schedule yan eh. May date. O yung date na yon, yun na ang desisyon. Naroon ka, kasama ang abogado mo na nagtatanggol sa'yo, kabadong-kabado ka rin. Bakit? Pwedeng suhulan kasi ang judge, di ba? So kahit wala kang kasalanan, pwedeng baliktarin nyo. So nandoon ka sa isang tabi, kung sinamahan ka ng mahal mo sa buhay, hawak kamay kayo, naghihintay kayo, dahil kayo pinagbintangan pumatay, lalo na kung pinagbintangan kang pumatay. Ikaw ang nasa eksena, nakita ka ng isang tao na sumaksi, na akala ikaw talaga. Yung pala tumutulong ka lang, no? Nakita mo yung duguan sa kalsada, kaya nga ang hirap tumulong po pag mayroong duguan sa kalsada. Yun ang dahilan kung bakit sasabihin natin, no? May mga video sa Facebook, sabihin, ay bakit hindi yan tinulungan? Lalo na pagka po biktima ng krimen, ay pwedeng ikaw po ang pagbintangan nun. Oh. Binaril. O ikaw naroon, natatang ka sa krimen. O, ikaw ay suspect. Pinipili ng iba, huwag na lang. Mamaya ako pa ang mabintangan. Lalo pag saksak lang, tapos naroon ng kutsilyo. Ay nadampot mo dahil gusto mong tulungan, inalis mo. Ay naroon ang fingerprint mo. Yun po yun. Kasi dumadaan yan sa masusing investigasyon at paghusga ng judge. Tapos andun ka na, lumabas ang judge, umupo sa kanyang upuan, binasa, tapos ibinigay sa tagabasa yung judgment. Kasi po yung judge, hindi naman siyang bumabasa. Yung clerk of court. Nagbasa yung clerk of court, ikaw, Marlene Hernandez, ganitong gulang, nakatira sa ganito, ay natagpuang walang sala. Ang sarap sa pakiramdam, di ba? Yung ikinakatakot mo, pupunta ako sa impyerno, paano na? Makasalanan ako, wala akong karapatan, wala akong kakayahang sundin ang kautusan. Pero dahil kay Kristo, humarap siya sa Diyos Ama at sinabi, I have justified those who believe. Nasa harap ka ng Diyos, sasabihin sa iyo ng Diyos, pumasok ka sa aking kagalakan. Hindi pinapapasok po ang may kasalanan sa langit, mga kapatid. That's the doctrine of heaven. In heaven, there's no sinner that would enter ever and ever. How can we enter? It is through the justification of Christ. Ito sa pamamagitan ng pagpapawalang sala. Inalis sa iyo ang sala mo, inilipat kay Kristo, at pinagdusahan ni Kristo. That's the doctrine of substitution. May substitute ka na nagdusa para sa kasalanan mo. And so who we are before God, not to serve God in our own capacity. Kung alam mo to, kung naranasan mo to, paanong hindi ka maglilingkod sa Diyos? Paanong hindi ka sasamba tuwing linggo? Paanong hindi ka mag-aaral ng salita ng Diyos? Paanong hindi ka aawit ng papuri sa Diyos? Paanong hindi ka gagawa ng mabuti sa iyong kapwa? Paanong hindi ka susunod sa pag-ibig na utos ni Kristo na ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng sarili? At ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat. That's how it works. In the cross of Christ, God revealed His mercy and grace that results to justification
and redemption. Tayo'y tinubos. Those are both by grace. Redemption is only by grace. You cannot redeem yourself. For everything in you is only sin that's only worthy of damnation. You cannot justify yourself because you are a sinner under the law. You cannot, and you haven't obeyed the law of God. Even half of them. So apart from the cross of Christ, we are sentenced to die in hell and be separate from God's grace and favor for all eternity. But God demonstrated His glory when He sent His Son to die for you and me so that we can be justified by faith. So we can be treated as if we haven't sinned at all before God. Wala na tayong kasalanan sa harap ng Diyos. That is justification and sanctification. But we are continuing in sanctification. Even though we are treated as holy, we are to live a holy life. Because mayroon tayong tinatawag na doktrina ng patuloy na pagpapaging banal. Hindi pa tapos ang buhay natin. Patuloy tayong nakikipaka laban sa kasalanan. We are like convicted criminals with death as punishment, but Christ erased the record of our wrongdoings. Christ erased our deeds recorded in the book of work. And our faith is to be with God for all eternity. Alam mo po ninyo, sabi nga ni Paul Washer, ini-imagine niya noong pumunta sa langit yung magnanakaw sa krus, nakasama ni Kristo. Na yung magnanakaw na to, hindi makapasok sa templo para sumamba. Itong magnanakaw na to, hinusgahan na ng komunidad. Na itong taong ito, walang kapag-asa itong taong to. Itong taong ito, wala siyang kahit anong karapatan na makibahagi sa grasya ng Diyos. Pero doon sa krus, lumapit siya kay Kristo. Nagsisi sa huling sandali ng kanyang buhay. At inangkin si Kristo na siya ay Panginoon. Sabi niya, Panginoon, alalahanin mo kami. Alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Sabi ni Kristo, ngayon din, sa araw na to, isasama kita sa paraiso. Sabi ni Paul Washer, ano kaya ang feeling ng mga anghel na may pumunta roon na isang balbas sarado, marusing, kung sa anong tao although hindi na yon, wala na yung anong tao. Isang taong kilalang kilala na pusakal, na magnanakaw, at maaaring ito pa'y mamamatay tao, hindi natin alam. Pagkatapos tumutok-tok sa langit, nagtataka, ba't siya nandun? I love Alistair Begg. Yung sabi na Alistair Begg sa sermon niya, nagtanong daw yung anghel, parang dramatize niya. Sabi ng anghel, why are you here? Sabi daw ng magnanakaw, I don't know. I don't know why I'm here. Hindi ko alam. Sabi, but why are you here? What have you done? Sabi niya, the man on the cross told me, diba, that I will go inside. Sabi daw nung anghel, nagtawag daw ng assistant, nung kanyang boss. Dito nga po, tanungin nyo nga po ito, sir. Do you understand the doctrine of redemption? No, I don't understand. Do you understand the doctrine of justification? I don't know about justification. Salvation is by grace, through faith in Christ. And from then until now, salvation is still the same. This is the gospel. There is salvation. If there is no salvation in your church, it is not teaching the gospel. It is not the true church. Pupunta ka pala roon, tapos tuturuan ka, sumunod ka sa ganyan, sumunod ka ganyan. Pumunta ka sa dating daan, sasabihin sa iyo, pagka nakakita ka ng gawang mabuti, gawin mo agad-agad para ka maligtas. What? You cannot be saved by the law. By obedience to the law, you cannot be saved. Ang gospel, sabi to, apart from the law, you can be righteous
By faith in Christ alone. That is the meaning of Holy Week. The passion of the Christ. Ang pagdurusa ng tagapagligtas on our behalf. Hindi tayo dapat na magdusa, hindi dapat si Kristo, pero siya. Ikatlo, how did God reveal His glory? On the cross of Christ. Ikatlo, in the cross of Christ, God satisfied His perfect justice. Doon sa cross ni Kristo, binigyang kasiyahan ng Diyos ang kanyang perpektong katarungan. Ang Diyos po ay hindi lang Diyos ng pag-ibig. God is love, but God is also just. If God is only love and not just, He is not the true God. Because God is also just. That is one of His, ang sabi niya, tinatawag namin sa theology, ay essential attributes. Yung essential attributes, likas sa katangian ng Diyos na siya'y matuwid, na siya'y makatarungan. Hindi niya palalampasin ang kahit anong gawang masama, kahit isa. Sabi nga sa Nahum 1:3, makatarungan ang Diyos at hindi niya palalampasin. Hindi niya pwedeng hindi parusahan ang nagkasala. Dapat siyang magparusa. Bakit? Dahil siya'y Diyos na matuwid. At dahil siya'y banal at ang tao'y makasalanan, dapat parusahan ang makasalanan. He is just. And so therefore, He needs to punish the sinner. How did He do that? How did He reveal His glory on the cross? Paano niya ipinahayag ang kanyang kaluwalhatian? Sabi sa verse 25, God presented Christ as a sacrifice of atonement through the shedding of His blood to be received by faith. In verse 26, He did this to demonstrate His righteousness at the present time, so as to be just and the one who justifies those who have faith in Jesus Christ. In the cross of Christ, God satisfied His perfect justice. Because all have sinned, no man can satisfy God's justice. God made a way so that somebody could die for us to satisfy His justice. Kailangan may parusahan talaga. Kasi hindi naman pwede sa Diyos na kukonsintihin niya ang kasalanan. Na may nagkasala, pabayaan lang niya. Hindi siya Diyos, sapagkat ang Diyos ay makatarungan. Kailangan niyang parusahan ang kasalanan. But the problem with us is, because we all have sinned, we cannot satisfy God's justice. Even if we are chopped into pieces, kahit tayo ay chap-chapin, pirapirasuhin, at ihandog sa Diyos ang ating katawan, we cannot satisfy the justice of God. Because God requires that we all be holy before we present ourselves to God. Walang banal eh. Walang banal eh. Dapat ang makakapag-present sa Diyos ng justice ay yung taong banal, walang kasalanan, at sasabihin ko sa Diyos, ito inaali ko ng aking buhay, iligtas mo ako. Dahil iniaali ko ang aking sarili para ako'y parusahan mo. At iligtas. But no one is righteous. Sabi ng isang batang babae, tinanong si John MacArthur ng isang batang babae sa isa niyang conference. Sabi ng babae na bata, if God hates sin, why did He create the tree of the knowledge of good and evil? Bata siya. Na mga si John MacArthur, wow. That's a very good question, sabi niya. Tawanan yung mga pero bata, sabi niya, bakit po kung namumuhi po ang Diyos sa kasalanan, galit siya, bakit po niya nilikha yung pong puno ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama? Sasabi ni MacArthur, nirephrase niya kasi ito naman talagang gusto sabihin ng bata. You are saying, if God hates sin, why did He allow something that could cause sin to happen? Diba? So, bakit nga naman, kung ang Diyos ay nagagalit sa kasalanan, bakit nga papayagan
ang isang bagay na mag-uumpisa ng pagiging makasalanan ng tao. So the question of the child is, why did God allow sin? Bakit pinabayaan ng Diyos na magkasala ang tao? Ito ang sagot ni John MacArthur. Sabi ni MacArthur, ang sagot ay, dahil ang pinakamahalagang bagay sa buong universe, sa buong nilikha, ay ang kaluwalhatian ng Diyos. The most important thing in the entire universe is the glory of God. And if there was no sin, there would be no forgiveness. Kung walang kasalanan, walang pagpapatawad. At dahil gusto ng Diyos ipakilala ang kanyang sarili na siya ay Diyos na mapagpatawad, at nais niyang ipaalam na siya ay mahabagin na Diyos, at dahil niyang ipakilala ang kanyang biyaya na siya ay mabiyayang Diyos, at nais niyang ipakita sa lahat na siya ay Diyos na nagliligtas, at dahil nais niyang ipakita ang kanyang kabanalan, hanggang sa punto na kailangan niyang ipakita ang kanyang karapatan na husgahan at hatulan ang kasalanan. So there's a sense in which God has to allow evil in the world. Yan ang dahilan kung bakit pinayagan ng Diyos ang kasalanan. Upang ipakita ang kanyang kaluwalhatian sa buong esensya nito, sa buong kapahayagan nito. Kaya sa huli, ang lahat ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. At upang kanyang maipakita ang kanyang kaluwalhatian sa lahat, hindi lamang sa atin, kundi rin sa lahat ng anghel. Sapagkat even the angels don't know that God is a forgiving God unless there is sin. On the cross, God satisfied His perfect justice. Pinarusahan niya ang kanyang sariling anak. May nagtanong po kay John MacArthur din, sa isa niyang question and answer. Sino daw ang pumatay kay Christ? Nagulat ang lahat sa sagot. Sabi niya, ang Diyos. Ang Diyos Ama. Hindi si Jesus pinatay ng mga Romano. Walang kakayahan ng mga Romanong pumatay ng Diyos kung hindi pinayagan ng Ama na si Jesus ay magkatawang tao. Hindi ang pumatay kay Jesus ay yung sibat na tumusok sa kanyang puso noong siya ay tiyaking patay na, noong siya ay nakabitin sa krus. At tiniyak ng sundalo na siya ay patay na talaga. Hindi si Jesus pinatay noong kanyang mga latay sa kanyang tagiliran na tinamo. Na halos malapnos ang kanyang balat at lumitaw ang kanyang laman at kanyang gulugod. Hindi si Jesus pinatay ng kahit sinong tao. Kasangkapan lang sila. Alam mo kung sino ang pumatay sa Diyos? Ang kanyang Ama. God sent His Son for you to die in your place instead. Ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Inialay niya ang buhay ng kanyang anak. One picture is the offering of Abraham of his son Isaac. Alam mo, ang hindi lang doon sa krus, ang nagdalamhati ay si Jesus at nasaktan si Jesus. Ang lagi na i-emphasize kasi is, nung si Jesus ay nasa krus, siya lang ang nakaranas ng sobrang dalamhati, iniwan siya ng lahat, maging ng kanyang mga alagad, si Juan lang ang natira doon sa paanan ng krus. Siya tinorture, siya sinampal, siya sinikmuran, siya pinahulaan kung sino ang sumuntok sa kanya, piniringan ang mata, sinampal at sinabing hulaan mo nga kung sino sumampal sa iyo, at pinutungan ng koronang tinik, ibinaon yung baging na matinik at sinabing yan ang bagay sa yung korona dahil sabi mo hari ka. So hari ka nga, yan ang korona mo. Hindi lang si Jesus. Alam po ninyo ang nakaranas ng matinding pagdadalamhati nung oras na si Jesus ay nasa krus, ang kanyang sariling ama.
Because God the Father is also a person. He has emotions. Although He is a spirit, He cannot become a man. Only the Lord Jesus Christ became man. But God the Father is a spirit, but He is also with emotions. Nung oras po na si Jesus ay nasa krus, alam po ninyo yung display ng pagdadalamhati ng Diyos Ama? Nawalan po ng liwanag ang araw from 12 o'clock in noontime hanggang 3 o'clock in the afternoon. For 3 hours, God the Father shows His being broken by not letting the sun give its light. Walang ulap. But the sun did not bring forth its light. Because God the Father Himself is experiencing the agony. The agony. The pain. O kung ikaw ay isang ama, tapos may anak ka, na ipapapatay mo, alang-alang sa iba, kaya mo bang gawin yon? Na may papatayin, ibinolunteer mo, ito na lang anak ko, ang patayin niyo para sa taong yan. I think no man can do that. Sa tingin ko lang nahahayaan ko yung sarili kong anak na may pinakamamahal ko, nabugtong na anak ko, iisa-isa siya. Siya ang pangarap ko, siya lahat ng buhay ko, siya lahat ang pinagdahilan ng paghihirap ko. Siya lahat ang dahilan kung bakit ako nagpapatuloy mabuhay, pati pamilya ko. Pinaka-espesyal sa lahat ng bata sa mundo, anak ko, tapos bibigay ko na wala naman siyang kasalanan at kanyang kamamatayan ng isang kriminal. Hirap gawin nun. Pero God the Father too satisfies perfect justice. Kailangan may magdusa. Kailangan may parusahan. Dahil hindi niya palalampasin ang kasalanan ng lahat ng tao. All sins must be punished. And all sins are punished on the cross. In Christ, He took our sins. Nung sabi sa Isaiah 53, tayo ay gaya ng mga tupang naligaw, pero sa Kanya ipinasa ng Diyos ang kasalanan nating lahat. Tayo'y nagwala, lumayas sa Diyos, nagrebelde, sinisin natin ang Diyos, gumawa ng lahat ng uri ng kasamaan, and then, biglang ibinigay ng Diyos ang Kanyang anak upang siyang parusahan para sa atin. Nagdusa din ang Diyos Ama. Nasatisfy. Bakit nasatisfy ang justice? Sapagkat ang pinarusahan ng Diyos ay walang kasalanan, banal, walang hanggan, na Diyos nakapantay niya, na kayang i-commensurate kung ano ang hinihingi niya. Sapagkat Diyos si Jesus at ang Ama ay Diyos din, na kaya ni Jesus i-present ng perpekto ang handog niya na buhay sa Diyos. Na dugo, kamatayan, ang bayad. Ang sabi doon sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. Kapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Pero ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. God has displayed His glory on the cross because in the cross, He satisfied His perfect justice. Ikaapat at panghuli. Doon sa krus ni Kristo, tinanggal ng Diyos, sa aking salita, extinguishes. Tinanggal ng Diyos ang lahat ng kayabangan ng tao. In the cross of Christ, God extinguished all the boastings of men. No one can boast before God. No one can say to God, I am perfect. I can be saved because I have fulfilled all the necessary requirements of the law. Sabi sa verse 27 po ganito, where then is the boasting? It is excluded. Because of what? Law?
The law that requires works? No. Because of the law that requires faith. In verse 28. For we maintain that a person is justified by faith apart from the works of the law. 29. Or is God the God of the Jews only? Is He not the God of Gentiles too? Yes, of Gentiles too. Since there is only one God who will justify the circumcised by faith, they are uncircumcised through that same faith. Where is the boasting? Sabi ni Pablo ngayon. Sino ngayon ang makakapagyabang? Yung bang mga Hudyo na may kautusan, sabihin nila kami may kautusan, kami ay maliligtas, kami ay mariredeem, kami ay ma-justify, kami ay makakarapat dapat sa grasya ng Diyos. Bakit? Kami ay may kautusan, kami sumusunod. No. You haven't obeyed all of the laws. You come short. You fall short of the glory of God. Nasaan ang pagyayabang ng mga hintil? Kami ay maliligtas kasi bakit nagpipilit din naman kaming gumawa ng sarili naming mga kultura na pwede kaming maging matuwid sa Diyos namin. No. You are also sinners. Even though you don't know the law. Sabi ni Pablo, yung conscience ang nagdidikta sa mga hindi nakakaalam ng kautusan kung anong mabuti at masama. And they haven't obeyed their conscience. Instead, their conscience became dim and blurred. And they invent their own gods. For we maintain that a person is justified by faith. Wala nang pwedeng magyabang. No one can boast that he is more righteous than others. No one can boast that I am worthy and this person is not. No one can boast that I belong to the true religion. Therefore, I am saved. No. Christ cried on the cross. There is no boasting because Christ is the one who fulfilled everything. Wala makakapagmalaki. Bakit? Si Kristo ang gumawa ng lahat, hindi ikaw. Si Kristo ang dahilan kung bakit ka naligtas. Si Kristo ang dahilan kung bakit ka tinatubos. Si Kristo ang dahilan kung bakit ka napawalang sala. Ito po ang statement ni Christ nung siya po'y malalagutan na ng hininga. Ang sabi ni Christ doon sa krus, it is finished. Tetelestai. Tetelestai. From the word telio. Ang ibig sabihin ng tetelestai, to complete. Kompleto na. To accomplish. Ganap na. Ito po yung napakahalagang salita sapagkat pinapahiwatig nito ang matagumpay na pagtatapos ng isang partikular na aksyon. Ito ang salitang ginagamit ng isang maakyat sa tuktok ng Mount Everest. Pagdating niya doon sa tuktok, it is finished. I have climbed the top of the world. Ito rin ang ginagamit natin kung tayo ay mayroon ng exam at tapos na. Tapos na ang exam at sinabi, it is finished. I have answered the examination. Ito ang salitang ginagamit kung ikay may utang. At final payment mo. Hulugan. Hulug-hulug, hulug-hulug. Kung final payment mo, tetelestai. Success. It is not a word of failure. Christ did not say, I am finished. No. Yung sinabing, tapos na ako. Hindi eh. Ang sabi niya, tapos na. Ano ang tapos na? Ang kaligtasan. Mayroon ng kapatawaran. Mayroon ng katubusan. May pupunta na sa langit. Dati wala. Luluwalhatiin na tayo. Tapos na. Luluwalhatiin ang ating katawan. At tayo mabubuhay na ng walang hanggan sa piling ng Diyos pagkatapos ng buhay natin dito sa lupa. Ang ibig sabihin ay, I did exactly what I set out to do. Ginawa ko ng eksakto kung ano man ang dapat kong gawin. Pero ito pong salitang ito ay hindi lang po pandiwa o verb. Ito po ay perfect tense in Greek. It is a verb in perfect tense na nangangahulugan na yung aksyon na nagampanan ni Jesus sa nakaraan ay patuloy ang resulta sa kasalukuyan at sa hinaharap.
Ito ay mayroong retroactive effect. Yung mga nasa lumang tipan na nagtiwala kay Kristo at inamin na hindi kayang gampanan ang lahat ng kautusan at naniwala doon sa sinabi ng Diyos kay Eva na mayroong darating na binhi na tudurog sa ulo ng dyablo, ng ahas. Ang naniwala doon by word of mouth, ipinahayag, ikinuwento sa lahat ng panig ng mundo, ang kwento ng creation, kahit wala silang Bible. But they believe that there is a Savior, that I cannot make myself righteous on my own. But God has given the remedy, and that is the Son of the woman. Christ is that seed of the woman who would save us from the devil. May retroactive effect yun. Save din po sila. So ang kaligtasang ito ay tapos na. Naganap na. Tapos na. Kompleto na. Successful na. Nakaakyat na sa pinakatuktok. Wala nang dapat gawin pa. Ang sabi nga siya ngayon, nagpapahinga sa kanan ng Diyos upang iligtas tayo sa mundong ito. At maghari sa mundo kasama natin. Hindi ba niyo na-imagine yun? Na iniisip ko, sino ako para ako kasama ni Jesus sa langit at di lang sa langit, dito sa walang hanggang paghahari sa lupa. At doon sa 1,000 years of yun ang problema natin sa Presbyterian eh. Hindi nila naniniwala sila rito. Na si Kristo ay muling bababa kung paano siya umakyat. Sabi niya nung siya umakyat sa langit, sabi ng mga anghel, kung paano siya umakyat, ganun din siya bababa. Lalapat ang paa sa lupa at siya maghahari sa loob ng 1,000 taon. Dito sa mundo, tayo ay mga binago ng katawan, tayo ay may niluwalhating katawan, tayo maghahari sa buong mundo. Tayo citizens of the kingdom of God, hindi ng kingdom ni Jesus Christ ni Kibuloy. Hindi. Ang kingdom po ni Christ wala pa ngayon sa mundo, yung millennial kingdom. Masyado po siyang hyper eschatology po yun. Hindi po. Tunay na si Jesus po ay darating, hindi si Kibuloy. Si Jesus po ay darating sa Israel, sa Jerusalem. Kung tayo namatay na bago siya dumating, tayo sa langit, yung ating katawan sa lupa. Pagdating niya, bubuhayin yung ating katawan, sasapi sa ating espiritu kaluluwa, espiritu at kaluluwa, sapi, at tayo maghaharing kasama ni Kristo for 1,000 years and pagkatapos for forever. Kasama tayo ni Jesus Christ sa new heaven and new earth. Doon po ang justification sa mga Kristiyano. Na totoo na si Kristo ang ating hari at Panginoon. Siya ang hari ng mga hari. Siya ang Panginoon ng mga Panginoon. Tetelestai. It is finished. This is the gospel in a single word. It is a sea of matter in a drop of language. Ito ay dagat ng katotohanan sa isang patak ng salita. It is finished. It is finished. No one can boast. Amen. No one can say that I am the Savior. No one can pretend that I am Jesus Christ. I complete the work of Christ. No, it is finished 2,000 years ago. Kibuloy is lying. Kibuloy is lying. According to Kibuloy, he finished the work of Christ 2,000 years ago because Christ was not able to finish his work. What? You're a liar. The Bible tells me salvation is already finished. The work of salvation is already done. And Christ perfectly fulfilled what he has set out to do. It is finished. No boasting. Ang pinakamapagmalabang na tao ay magsabing siya ang tatapos sa hindi natapos daw ni Kristo. Kasi Kibuloy po ang pinakamayabang na mangangaral sa balat ng lupa. Kanya daw ang buong sanlibutan. At siya na daw ang may hawak ng susi. Hindi daw ka daw makakapasok pag hindi ka daw niya binuksan. Kung ngayon, ba't di siya dumalo sa Senado? O siya pala naman ang Panginoon. Eh di pigilan niya. Nawala ang Facebook. Aba, nagpanggap siya daw ang dahilan. Dahil daw marami daw chismoso sa Facebook. Lahat na lang. At ngayon daw Holy Week, kaya daw siya daw nagdurusa.
at siya daw ay pinapahirapan ng social media, ng mga senador, dahil daw si Christ din daw nagidusa rin. Ha? Ano connection mo? Kibuloy is the person that I have known in my entire life. He is greater sinner than Hitler. Because Hitler only killed bodies. But Kibuloy is bringing souls to hell. Salamat sa Panginoon na i-expose na ang mga bulaang Kristo. Marami pang madadaya yan kung hindi pa yan ma-expose. And I hope and pray to God that he will be forever condemned. And treated as persona non grata by the Philippines, by the Republic of the Philippines. For he assails the very deity of Christ. And he confines that deity to himself. No. Only Christ. And Christ, the true Christ, is seated on his throne in heaven. And he now acts as our mediator so that we can complete sanctification. He is the one who's giving us opportunities to serve. And is the one who will complete what he has started in us. And so we have assurance of salvation that we cannot be lost anymore. No one can snatch us from the hands of God, from the covering of the Spirit, and from the protection of Christ. So as children of God, mga kapatid, application natin sa ating sarili. Let's praise God for revealing us His glory through the cross of Christ. Secondly, let us live according to the will of God as people who are forgiven. Tayo mabuhay bilang mga taong pinatawad, tinubos, ginawang matuwid, pinawalang sala, iniligtas, at pinaging ganap. At luluwalhatiin na kasama niya sa kanyang kaluwalhatian magpakailanman. Tumayo lahat at atin pong pasalamatan ng Panginoon sa panalangin. Panalangin po natin ang ating mga proyekto, ang ating pong Bible School, ang ating pong mga seminars, ang ating pong mga gagawin sa buong Sanlinggo na Semana Santa ito, no? Mahal na araw, kung saan man tayo pupunta ay tayo gabayan ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po ng marami at pinagpala mo po kami ngayong umaga ng iyong salita at tinuruan mo kami kung paano po mo pinahayag ang iyong kaluwalhatian sa pamamagitan po ng krus ng aming Panginoong Jesucristo. Salamat po aming Diyos Ama sa kaligtasan, sa lahat ng bunga ng kamatayan, resulta ng paghahandog ng dugo ng aming Panginoong Jesucristo na siyang nagpakasakit upang kami magtamo ng buhay na walang hanggan. Tulungan po kami na patuloy na makapamuhay ayon po sa katotohanan ito. At patuloy namin na hanapin ang iyo pong salita at damhin ang iyo pong pag-ibig sa pamamagitan ng iyong salita. At patuloy naming pamuhay ang mga salitang ito na aming natutunan sa umagang ito. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang bawat isa na aalis sa saan man sila pupunta ngayong pong mahal na araw, ngayong Holy Week, iyo po silang ingatan at ibalik sa kanilang tahanan ng mayroon pong kapayapaan at mayroon pong kaligtasan sa lahat ng anumang karamdaman at sakuna. Ngayon din po ang mga mahal namin sa buhay, saan man sila naroon, ay iyo pong iligtas din po sila nawa sa kamatayang walang hanggan. At nawa po makaabot ang iyong ebanghelyo sa kanila sa pamamagitan po ng iba't ibang kaparaanan. At kami man ay gamitin mo, Panginoon, sa aming pagpunta sa kanila ngayong mahal na araw. Gamitin mo ang bawat isa sa amin upang mangaral ng iyong salita at ipahayag ang mabuting balita. Kasi po namin ipinagkakatiwala ang lahat ng proyekto po ng Sola Scriptura Christian Church, ang aming pong Bible College, ang Puritan Theological College. Ikaw po ang magbigay po ng provision sa amin upang ito po'y tuluyan na pong mag-open. Ang mga professor, ang final approval po ng CHED nawa po ay matapos na at ma-set up na po namin ang anumang dapat po namin i-set up at ihanda sa 4th floor po at maging sa 2nd floor sa aming pong registrar's office. Dalangin ko rin po ang patuloy na pagpapala mo sa nalalapit po na seminar, ang aming pong gaganapin po dito sa April 26 na Walk Culture
and biblical response. Ikaw po ang magpala sa mga speakers, ang pagdating nila sa Pilipinas, ang kanila pong paghahanda, ng kanila pong mga ituturo, at maging ang mga dadalo, pagpalain mo at matuto ng biblical na kaparaanan. So kung paano tutugon sa mga problema po namin ngayon sa sosyedad. Maging ang Strange Fire Conference, pagpalain mo po ito at marami po pong mga nasa kadiliman, nasa maling katuruan, ang mamulat at makaalam ng katotohanan at mag-umpisa na baguhin ang mga kamalian sa kanila pong practices at teaching sa kanila pong mga iglesia. At nawa po ikaw po ang patuloy na maluwalhati sa lahat ng amin pong gagawin sa buong sanlinggong ito. At ibalik mo kami muli, Panginoon, sa susunod po na linggo na puno po ng pagpapala at puno ng kasigasigan na muling haharap at mag-aaral sa iyong salita. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri at pasasalamat, Ama, at nawa ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo at ang pakikisama ng Banal na Espiritu ang sumaating ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon at magandang hapon sa ating lahat.